So guys, I am when they go abroad. So guys, ka-vlog siya guys. Fundamental po with any office. Any office in government, kapag umaalis yung hepe, may OIC. You cannot be violating the Constitution and the laws without facing the consequences. Itinuturing naman ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na pagsabotahe sa constitutional process ang ginawa ng SecGen's office. Aniya ito ay sadyang pagmanipula ng proseso na posibleng makaapekto kung maaaksyonan pa ang mga reklamong impeachment na hindi tinanggap ng House SecGen's office. Wala pang tugon sina Speaker D at House Secretary General Cheloy Garafil nang hingi ng kanilang panig. Ayon sa ilang opisyal ng House Committee on Justice, depende sa SecGen, House Speaker at sa plenaryo kung makakahabol ang dalawang huling impeachment complaints. It depends on the judgment of the speaker. Kung kailan ba niya talaga ito i-transmit to the plenary. I think we should accept any and all impeachment complaints para at least hindi masabi ng taong bayan na sa filing pa lang pinaprotektahan na yung presidente. Hello guys, so mo-eat na Tiniyak guys. naman ni Presidential Son at House Pipino. Majority Leader Sandro Marcos na hindi niya haharangin ang pag-refer sa komite ng reklamo laban sa kanyang ama. Naniniwala rin siya sa pahayag ng palasyo na walang ginawang mali ang Pangulo. So Congress is constitutionally bound to hear these cases Bawal mo to, for any impeachable officer, whether Bawal mo to, Vic. that is the president or not. So sa mga nagsasabi na magkakaharangin niya yung impeachment or whatever, Sa reklamong inihain ni na defensor, inaakusahan nila ang Pangulo ng umano'y culpable violation ng Constitution, pagtataksil sa tiwala ng bayan at high crimes. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Nagsasanay na si Pinoy Tennisser Alex Ayala para sa kauna-unahang Philippine Women's Open sa Rizal Memorial that Tennis Center sa Maynila. bye. Sa mga nakapost sa social media pages Bye.